Pagpapatuloy po ng usapin sa mga aksyon at programa ng mga sangay ng gobyerno, alamin po natin ang mga hakbang na ginagawa ng NAPSI Workers in Informal Sectoral Council para labanan po ang kahirapan na kinakaharap po ng ating mga kababayan. Dito pa rin sa National Anti-Poverty Commission Aksyon Laban sa Kahirapan. Makakakwentuhan po natin ngayon dito sa ating programa si Ms. Prime Hardeleza, Council Member ng Workers in the Informal Sector Council ng National Anti-Poverty Commission para talakayin po yung mga programang ipinatutupad para sa informal workers sector sa bansa. Ms. Prime, magandang umaga po sa inyo. Good morning din, Ms. Dayan. Magandang umaga po sa inyo. Alright, siguro simulan po natin yung ating pag-uusap na ito. Sino-sino po ba yung mga kabilang dito sa tinatawag nating mga manggagawang informal, ma'am? Okay. Ang mga manggagawang informal, meron siyang 6 na mga tinatawag natin na subsectors, no? Sa informal economy. Hindi lang sa sector, kundi ekonomiya. Kasi malawak na yun, malawak na siya. Una-una, itong mga manggagawa sa bahay, na tinatawag natin mga home workers or home-based workers. No? Pangalawa, yung mga maliliit na transport workers, no, na sa mga maliliit na mga sasakyan pandagat o kaya pang lupa, no, mga bangka-bangka natin kung sa kung sa sea based at saka yung land based natin itong mga toda, mga pajak-pajak, mga tricycle, no, at saka yung mga maliliit na mga jeepney, mga habal-habal, ganyan. Wala siya sa malalaking bus companies. Hindi yun ang mga manggagawang informal, no, na tinatawag natin. Yung pangatlo, yung mga maliliit na mga manininda. Either ambulant, yung may mga naglalakad-lakad, no, o kaya may maliit na talipapa or meron siyang bila-bilao sa harapan ng bahay sa palengke, yung mga nasa palengke. Yung mga ganyan, no, na wala siyang tawag dito, decide na place talaga na kung saan siya magtitinda, no? Naglalako-lako, yung mga ganyan. Ang pang-apat po, yung mga non-corporate construction workers. Sila yung mga manggagawa sa construction na maliliit, na hindi siya nasa kumpanya na malalaki tulad ng mga DMCI, hindi sila yung maliliit lang na kung may mga pagawain sa isang community o sa isang lugar, sila yung mga nagsiservice na sa construction, mga mason, mga karpintero, mga laborer, o kaya mga hindi naman professionals na mga electricians, mga plumbers, ganyan, no? Sila yung mga nabilong sa non-corporate construction workers. No? Saka itong mga nasa small service sectors na tinatawag natin na mga on-call na mga labandera, mga manicurista. Ang dami ninyong kabilang sa sektor na ito. Kaya talagang dapat tingnan natin yung mga programang ipinatutupad para sa kanila. Now I understand, Ms. Prime, itong mga issue na kinakaharap ng mga manggagawang informal ay pinag-uusapan rin in a global scale. Yes. In fact, ito pong nangyaring ASEAN Sustainable Development Goals, na itong forum, I understand, Social Solidarity Economic Forum 2025. Ito po ay ginanap kamakailan sa Malaysia. At kayo po ay dumalo po rito, kamusta po ang nangyaring pag-uusap at ano po ang pinakalayunin po ng forum na ito? Yung Asian Solidarity Economy na Forum 2025 na ginanap sa sa Kuala Lumpur sa Malaysia. Parang ito siya yung kasi 'di ba mayroon tayong 10 member states ng ASEAN. So nag-uusap-usap sila doon taon-taon kung paano makikipag-collaborate, makikipagtulungan, makikipag-ugnayan at yung dinadala doon hindi lamang yung mga ahensya ng gobyerno, kundi mga private sectors, mga nasa academe, mga NGOs, civil society organizations, no, at saka mga UN bodies na international and regional bodies. At doon pinag-uusapan nila na kung ano yung ang magiging kooperasyon nila sa bawat isa nitong mga nabanggit na mga na mga stakeholders na tinatawag natin para makatulong doon sa kanilang mga constituents sa bawat bansa, lalo na yung mga mahihirap. So this year yung ASEAN na SDG kasi sasagutin niya dapat yung social development goals.
no? Sa pamamagitan ng pagbuo ng pag-practice ng social solidarity economy. Okay. So talking about that, yung pong social solidarity economy, at ito isang alternative na system, Can you tell us more about this pong SSE na ito? At paano po natin ito ina-apply dito po sa ating bansa? Ms. Prime? So bali ang tinatawag na SSE, siya yung alternatibo na na ekonomiyang sistema, ecosystem siya, na nakabatay sa mga prinsipyo ng pagtutulungan, kooperasyon, pagkapantay-pantay at pagpapanatili na ang layunin nito ay magdudulot ng positibong epekto sa lipunan at sa kapaligiran. Na ang layunin nito ay sa halip na itataguyod ang kompetisyon. Kasi pagka may business ka, kompetensya, hindi ka matatalo ka doon. So imbes na makipagkompetensya ka, ang prinsipyo ng social solidarity economy ay collaboration, pagtutulungan, hindi pagkikipagkompetensya. At hindi siya katulad ng tradisyonal na kapitalistang ekonomiya. Ang social solidarity economy ay nakatuon sa mga pangangailangan ng komunidad at sa pagkakaroon ng pantay-pantay na pamamahagi ng yaman na galing doon sa kanilang mga maliliit na mga negosyo. So, doon siya nakapokus o nakatuon siya sa people, sa planet, over profit. At makikita mo yung prosperity at kapayapaan and peace. 5 P's ang sinasagot ng social solidarity economy, na may social mission siya. Na mangalaga sa kapaligiran, alagaan yung mga tao na magkaroon ng social protection at iba pa, ng mga pangangailangan para mabuhay. Ganon po yung prinsipyo ng framework ng social solidarity economy. Okay, Ms. Prime, pag-usapan naman natin itong institutional arrangement and management. Kasi nagkaroon ng isang working group discussion kung saan naging moderator dito ang NAPSI. So, pwede pong paliwanag po sa amin ano po itong institutional arrangement and management at paano po nakatutugon po ang konseptong ito sa pangangailangan po ng mga manggagawang informal? Isa dito sa naimbita kasi yung aming secretary at the same time lead convener na si Secretary Lope B. Santos, na imbitahan siya at nag-moderate siya sa isang workshop on institutional development and management. So dito, ini-encourage niya ang bawat member states at mga dumalo doon sa sa forum na yon na kailangan pagtuunan din ng pansin na magkaroon talaga ng collaboration between government and other multi-stakeholders na nabanggit ko kanina, na ifo-focus niya sa grassroots sa mga informal workers sa bawat bansa, kasi ang informal sector ay kalat yan pangdaigdig. So, na magkaroon ng pag-aaral sa kanila, maturuan sila tungkol sa pagninegosyo, maliliit ng mga pagninegosyo, at ma-providean sila ng mga gamit, mga production materials nila, at ma-secure yung kanilang mga pangangailangan para sa paglago ng ekonomiya din. Makabahagi din sila sa paglago ng ekonomiya. Okay. Panghuli na lang, Ms. Prime, ano yung mga isinusulong pa ng inyong konseho para sa ikabubuti ng mga manggagawang informal, at ano-ano kaya yung mga ahensya ng gobyerno and even LGU na pwede pong magtulong-tulungan, yung tinatawag nating convergence, para mas mapalakas pa natin yung mga manggagawang informal at makapacitate po natin sila? Oo. Sa sektor namin, sa workers in the informal sector, ay isinusulong namin na magkaroon sana ng batas, na magpoprotekta para sa manggagawang informal. So, isa doon sa inilalabi namin na magkaroon sana, mapasa ang Magna Carta of Workers in the Informal Economy, dahil isa siyang komprehensibong batas na sandigan sana na para sa proteksyon ng mga manggagawang informal.
ang sinusulong pa namin na para sa kagalingan ng mga informal workers ay yung magkaroon ng formal na pagkilala at yung galing sila sa mga gilid-gilid, no, sa kanilang pagninegosyo na sinasabi natin na informal, magta-transition sana tungo sa pag-formalize ng kanilang mga enterprises para maklaim nila yung kanilang karapatan, kasi kung hindi ka kilala ng pamahalaan, hindi ka rin maka-access ng mga programa at serbisyo ng pamahalaan. So, kailangan both ang responsibility mo bilang mamamayan, bilang mga maliliit na mga nagninegosyo, at yung pagkuha ng mga programa at serbisyo ng gobyerno, ay nandiyan yung pamahalaan para tumulong. Pero kung isa lang ang makukuha mo doon, ng pakinabang lang, na hindi mo ginagampanan yung iyong tungkulin, no? Hindi mo rin makakamit yun. Yun yung aming mga paniniwala sa Well, sektor. looking forward po tayo na sana ay maisabatas, ano, itong matagal-tagal Yes nyo na po. pong inilalabi at ipinaglalaban ng Magna Carta para po sa mga manggagawang informal. Well, Ms. Prime, maraming salamat po sa pagbahagi po ng inyong pong Salamat din po. mga ginagawa at hakbang, ano, ng inyong konseho para po sa mga manggagawang informal. Muli nakapanihan po natin si Ms. Prime Hardelesa. Siya po ay Council Member ng Workers in the Informal Sector Council ng National Anti-Poverty Commission. May patuloy po nating suportahan ang kanilang programa. At samahan niyo po kami, Ms. Prime, sabay Maraming tayo salamat po, na Ms. Dayan. umaksyon laban sa kahirapan. Ayan, maraming pong salamat, Ms. Prime. At sa ating pong mga cars, huwag po kayong alis dahil balitaan na po sa pagbabalik ng Rise and Shine Pilipinas.